Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga syudad sa ating planeta na dahil sa sobrang kaibahan nila ay siguradong hindi mo aakalaing totoo at tunay pala? Kaya mula sa nayon kung saan milyonaryo lamang ang nakatira hanggang sa syudad na naninirahan lamang sa ilalim ng iisang bubong, ay pag-usapan natin ang 10 pinakakakaibang syudad sa buong mundo. Kaya kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Huazi Village. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong lugar sa bansang China kung saan ang lahat ng mga residente ay milyonaryo? Ito ay ang nayon ng Huazi kung saan ang 2,000 residente ng lugar ay nanggaling sa mga angkan ng mayayaman at nagpapakita lamang na mayroon silang mga koneksyon sa gobyerno at politika. Ang mga residente ay mayroong nakukuhang benepisyo kagaya ng libreng sasakyan, magandang healthcare, maayos na paglilinis at iba pa na nagpapakita lamang kung gaano kataas ang kalidad ng pamumuhay ng mga residente dito. Kung kaya't ang ilang mga nagtatangkang manirahan dito na hindi naman mayaman ay madalas na kinukutya at napipilitang lumipat na lamang ng matitirhan. Number 9, Okonoshima Island. Alam mo ba na may isang isla sa bansang Japan kung saan mas marami pa ang populasyon ng mga koneo kaysa sa mga tao? Ito ay ang Okonoshima Island na nakakalungkot isipin na mayroong masamang nakaraan kung saan ang isla ay minsan nang tinanggal sa mapa sa kanila ng dito ginagawa ang mga lason na ginagamit ng bansa noong pangalawang digmaang pandaigdig, kung saan pininiwalaan na napakadaming mga konehong naninirahan dito ay nagmula sa mga konehong dinala sa isla upang mapag-eksperimentuhan ng mga eksperto habang gumagawa sila ng mga chemical weapon na naging dahilan para respetuhin at tila ba bumabawi ang mga taga-Japan sa mga hayop na ito sa kasalukuyan. Number 8, La Rinconada. Sa dinami-dami ng mga nayon at syudad sa ating planeta ay sigurado ako na ang nayon na ito sa bansang Peru ang isa sa pinaka hindi magugustong tirahan sa kadahilan ng ang nayon ng La Rinconada ay kilala dahil sa hawak niya ang titulo sa pagiging pinakamataas na nayon sa buong mundo, kung saan sa taas na 5,100 metro mula sa level ng karagatan ay talaga namang hindi maganda ang nadulot nito sa mga residente sa lugar sa kadahilan ng mas manipis ang hangin dito na naging dahilan para magkasakit ang mga tao. Sinasabi na kahit ang malulusog ng mga tao ay hinihingal kahit na nakatayo lamang sila dito, kung kaya't ang ilang mga residente ay agad din namang lumipat matapos silang magkaroon ng komplikasyon sa kanilang kalusugan matapos magkulang ang oxygen na pumapasok sa kanilang sistema. Number 7, Candido Godoy. Hindi may tatangging sadyang namamangha tayo sa tuwing nakakakita tayo ng mga kambal. Pero alam mo ba na mayroong isang bayan sa bansang Brazil na tila ba mas madalas magkaroon ng kambal kaysa sa hindi? Ito ay ang Candido Godoy na itinuturing na bayan ng mga kambal sa kadahilan ng ang mga ipinapanganak dito ay sobrang madalas maging kambal na gumugulo sa isipan kahit pa sa mga eksperto, kung saan paniwala nila na dahil ang mga ninuno ng mga residente ng nayon ay magkakakambal din ay napasa nito ang kanilang genetics sa mga susunod na henerasyon na naging dahilan para maging madalas ang pagluluwal ng kambal na anak dito. Number 6, Miracle City. Ang isa pa sa lugar na hindi magugustuhing manirahan ay ang syudad nito sa bansang Florida na kung tawagin ay Miracle City. Dulot na pinangalan ng milagro ang lugar nito sa kadahilan ng tanging mga sex offenders lamang ang naninirahan dito, kung saan dahil sa tinaboy na sila ng ibang mga lugar ay napilitan na lamang silang manirahan dito sa pag-asang magbago sila. Nakakalungkot isipin na may ilang residente dito na binansagang sex offender kahit na inosente naman talaga sila, kung kaya't ituturing na milagrosong syudad ito. Dulot na ito ang magiging lugar kung saan sila makakapagbagong buhay at makakabawi. Number 5, Bayan ng Taos. Sa bayan ng Taos sa New Mexico sa bansang Amerika ay makakatagpo tayo ng mga kakaibang gusali na dahil sa mayroong itsura na tila ba mga spaceships ngunit nakalagay sa lupa ay naisipang tawagin na lamang na Earthships
na maniwala ka man o sa hindi ay sadyang malaki ang natutulong sa mga residente ng lugar. Dulot na hindi lamang nakakadagdag ng pagbisita ng mga turista ang mga earthships na ito, kundi ang disenyo din nila ay ginawa upang masuportahan ang maninirahan sa gusali, kung saan ang mga sinag ng araw ay magiging konektado sa mga solar panel na magiging dahilan para mas mapadali ang buhay ng mga naninirahan dito kaysa sa ibang mga lugar. Number 4, siyudad ng Delhi. Maliban sa Larin Kanoda at Miracle City, ay sigurado ko na hindi mo din gugustuhin manirahan sa siyudad ng Delhi sa bansang India, kung saan ka makakatagpo ng napakaraming mga unggoy na tila ba naninirahan na din kasama ng mga tao. Sa paniniwala nila na ito ang reincarnation ng kanilang Diyos, kung kaya't may nakalaan ding araw para pakainin ng mga residente ang mga unggoy. Sa kasamang palad ay madalas na nagagalit at nagiging agresibo ang mga hayop, kung kaya't may mga kaso na din na nakapaglagay na sila sa peligro sa buhay ng ilang mga kabataan at nakapatay na rin sila ng isang opisyalis na naging dahilan para kasalukuyan ng gumawa ng paraan upang malipat ng matitirhan ang mga hayop na ito. Number 3, Longyearbyen. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang syudad sa bansang Norway na may panahon na hindi nasisinagan ng araw? Ito ay ang Longyearbyen na kilala sa pagiging syudad sa pinaka-hilagang parte ng ating daigdig, kung kaya't sa panahon ng taglamig ay hindi na nasisinagan ng araw ang lugar na naging dahilan para maging madilim dito. Madalas na binibisita ng mga polar bear ang lugar, kung kaya't nakagawian na ng mga residente ang maglagay ng mga barya sa kanilang lugar na madalas na nag-e-echo at kumakalinsing na nagsisilbing pantaboy nila sa hayop. Dahil sa kakaibang panahon ng Longyearbyen ay mayroon na silang pista sa muling pagpapakita ng araw na kanilang ginagawa sa tuwing patapos na ang panahon ng taglamig. Number 2, Colma City. Sa California ay matatagpuan natin ang syudad na mayroong titulo na kung tawagin ay syudad ng kaluluwa, sa kadahilan ng mas madami pang puntod ang matatagpuan dito kaysa sa mga bahay. At ito ay ang Colma City na nakadesenyo talaga para maging sementeryo. Ngunit dahil sa sobrang sumikat ang lugar ay madaming mga puntod ang inilipat dito na naging dahilan para higit na mas madami ng puntod ang matatagpuan sa syudad kaysa sa populasyon ng kanilang buhay na residente, na talaga namang naging dahilan para madami ang kilabutan at magdesisyon na lamang lumipat sa takot na malasin sila dahil sa paninirahan nila malapit sa mga patay. Number 1, Whittier City. Kakayanin mo bang manirahan sa isang syudad kung saan lahat kayo ay naninirahan sa ilalim lamang ng iisang bubong? Ganito na lamang ang kinakaharap ng mga residente sa syudad ng Whittier City sa bansang Alaska, kung saan ang 80% ng kanilang populasyon ay naninirahan sa iisang apartment building, kung kaya't magkakakilala na ang mga residente dito na madalas makikitang nagtutulungan, kung saan ang ilan sa mga kapitbahay ay tumutulong na sa pag-aalaga ng mga anak ng ibang mga residente, na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang kaayos ang estado ng pamumuhay ng mga tao dito. Ang ganitong klase ng estilo ng pamumuhay ay idinisenyo upang mas maging malapit ang bawat miyembro ng komunidad sa isa't isa, na talaga namang naging matagumpay at kinahangaan ng marami. At yan ang bumabaho para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang mapapansin natin na hindi lahat ng lugar, panirahan sa ating planeta ay magkakapareho, na talaga namang nagpapakita ng bawat isa sa ating syudad at nayon ay mayroong likas na kaibahan at katangian. Kaya naman para sa iyo, alin sa mga syudad na ito ang nanaisin mong tirhan? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.